Simula ang pelikula sa isang mag-asawa, James Foster, at ang kanyang asawa, M, na nagpapalipas ng oras sa isang resort. Kamakailan ay lumipad sila mula sa US, patungo sa isang seaside country na pinangalan ng Litolpa. Si James ay isang nahihirapang manunulat sa pamamagitan ng propesyon dahil ang kanyang huling libro ay bumagsak ng husto. Sa kabilang banda, si M ay anak ng isang mayamang negosyante. Bagamat kamakailan lang ikinasal ang dalawa, hindi maganda ang takbo ng kanilang relasyon. Kaya naman, ginawa nila ang bakasyong ito para i-bridge ang agwat sa pagitan nila. Sa susunod na eksena, malalaman natin na ang Litolka ay isang napakahirap na bansa na karamihan sa mga residente nito ay nabubuhay sa ilalim ng linya ng kahirapan. Bilang resulta, ang resort ay nabakuran mula sa lahat ng panig upang matiyak na hindi papasok ang mga lokal. Gayunpaman, nakakalusot ang isa sa kanila. Kasalukuyan siyang nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang quad bike. Nakuha ng kaguluhan ang atensyon ni James, at nang makarating siya sa site, isang magandang babae na nagngangalang Gabi ang lumapit sa kanya. Agad siyang nakipag-usap at ibinunyag na siya ay isang malaking tagahanga ng kanyang trabaho. Nang marinig ito, medyo nagulat si James dahil ang kanyang libro ay isang ganap na pagkabigo. Gayunpaman, pinasalamatan niya ito at binanggit na ginagawa niya ang pangalawang bahagi. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang asawang si Alban ay lumapit sa kanila at nakipagkamay kay James. Pagkatapos ay iniimbitahan niya ang Fosters na sumama sa kanila sa hapunan sa gabing iyon. Ang eksena ay napupunta sa hapunan, kung saan ang lahat ng apat na individual ay tila nagsasaya. Inihayag ni Gabi na siya ay isang maliit na aktor na nagtatrabaho para sa mga patalastas, habang si Alban ay isang arkitekto. Kapag turan na ni James, binanggit niya na hindi siya nakakagawa ng anumang libro sa nakalipas na 6 na taon. Ito ay dahil wala siyang inspirasyon para dito. Bilang tugon, sinabi ni Alban na malamang na makukuha niya ang inspirasyon dito sa Litolka. Pagkatapos, iminumungkahi niya na lumabas silang lahat para obserbahan ang lungsod bukas. Medyo nag-aalangan si James tungkol dito dahil kilala ang bansang napakadelikado. Malinaw na binalaan ng mga opisyal ng resort ang mga turista na manatili sa loob ng lugar. Gayunpaman, tinitiyak sa kanila ni Alban na ligtas ito, kaya sa huli ay sumang-ayon sila. Kinaumagahan, umarkila ng kotse ang apat at lumabas sa lugar matapos suhulan ang lokal na guwardiya. Pagkatapos ay nagmamaneho sila sa baybayin hanggang sa makarating sila sa isang magandang lugar. Ipinarada ng apat ang sasakyan at nagkakaroon ng magandang oras sa tabi ng dalampasigan, nag-i-enjoy sa mga inumin at nag-uusap tungkol sa kanilang buhay. Sa gitna nito, bigla na lang naisipan ni James na umihi, kaya pumunta siya sa isang sulok. Nakapagtataka, habang ginagawa niya ito, may nangyayaring napakakaibang. Nilapitan siya ni Gabi mula sa likuran at nagsimulang pasayahin siya. Hindi rin lumalaban si James at tinapos niya ang kanyang mga hormone. Pagkalipas ng ilang oras, dumidilim na, kaya nagpa siya ang grupo na umalis. Ngunit dahil karamihan sa kanila ay labis na lasing, si James ay binibigyan ng gawaing magmaneho. Habang nasa daan, gumagawa sila ng ilang insensitive na biro at pinag-uusapan ang miserableng estado ng Litolka. Sa kasamaang palad, naabala si James at napunta sa isang pedestrian. Ang huli ay namatay sa lugar at ito ay nabigla sa grupo. Iminumungkahi ni M na makipag-ugnayan sa pulisya, ngunit pinayuhan siya ni Gabi laban dito. Binanggit niya na ang mga pulis sa bansang ito ay napaka-korap, at kapag nalaman nila ang pangyayaring ito, tiyak na papatayin nila ang lahat. Nang marinig ito, lalo pang natakot ang mga Fosters, kaya mabilis silang nagmaneho pabalik sa resort at natulog. Kinaumagahan, nagising si James ng ilang malalakas na katok sa pinto. Pagbukas niya, may nakita siyang ilang pulis sa labas. Nalaman na nila ang tungkol sa insidente at narito sila para arestuhin ang mga Fosters. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala sina James at M sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Ang huli ay dinadala sa ibang lugar, habang si James ay nakakulong sa isang makulimlim na silid. Pagkatapos, nagpakita si Detective Thresh at ipinaalam sa kanya na nakapatay siya ng isang inosenteng magsasaka kagabi. Ayon sa batas, tatanggap si James ng parusang kamatayan. Ang masama pa nito, ang berdugo ay walang iba kundi ang anak ng magsasaka na 9 na taong gulang lamang. Napaiyak si James, sinabing napakabata pa niya para mamatay.
Patuloy siyang nagsusumamo na aksidente lang iyon at hindi niya sinasadya. Nakapagtataka, ibinunyag ng detective na si Thresh na may isa pang panuntunan sa bansang ito na magpapahintulot kay James na palayasin ang isang malayang tao. Alinsunod sa panuntunan, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga ng pera. Ikuklon ng gobyerno ang kanyang katawan at sa halip ay bibigyan ito ng parusang kamatayan. Ang tanging takda ay kailangang panoorin ni James ang pagpapatupad. Gaya ng inaasahan, pipiliin ng huli ang pangalawang opsyon at dadalhin siya sa isang ATM. Naglabas si James ng maraming pera at ibinigay ito sa detective. Kasunod nito, nagsimulang magsukat ang isang grupo ng mga empleyado ng bilangguan. Pagkatapos ay pinagkakasya nila siya ng ilang kakaibang device at pinapasok siya sa loob ng isang silid. Doon, inutusan si James na pumasok sa isang pool na puno ng kakaibang pulang likido. Sa sandaling ginawa niya iyon, nakakaranas siya ng maraming mga pangitain na labis na nagpabagabag sa kanya. Ang susunod na bagay na alam niyang nagising siya sa isang kama, pawis na pawis. Hindi nagtagal, ang kanyang asawa, nilapitan siya ni M at ipinahayag na matagumpay na nagawa ang kanyang clone. Pagkatapos, dinala siya nito sa silid at nagulat si James nang makita niya ang kanyang doppelganger. Magkamukha ang mga ito at ang clone ay may mga alaala ng orihinal na James. Pagkaraan ng ilang sandali, magsisimula ang proseso ng pagpapatupad at maraming tao ang nagtitipon upang saksihan ito. Napipilitan din sina James at M na manood alinsunod sa mga panuntunan. Hindi nagtagal, dumating ang 9 na taong gulang na batang lalaki sa silid na puno ng paghihiganti. Hindi siya nag-aksaya ng oras at patuloy na sinasaksak ang walang magawang clone na nakatali sa isang poste. Kinilabutan si M sa nakita, ngunit mukhang naintriga si James. Nang gabing iyon, bumalik ang mag-asawa sa kanilang kwarto at nagsimulang mag-impake ng kanilang mga gamit para umalis sa bansang ito. Gayunpaman, biglang napagtanto ni James na nawawala ang kanyang pasaporte. Hinahanap niya ang buong kwarto, ngunit hindi niya ito mahanap. Di nagtagal, binisita niya ang reception lady at nagtanong kung mayroon siya ng kanyang pasaporte. Sumasagot ang babae ng hindi, ngunit sinabing maaari niyang patagalin ang kanyang pananatili ng 1 linggo kung gusto niya. Agad na tumango si James na parang gusto niyang nandito. Mamaya, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, hinarang siya ni Gabi. Humihingi siya ng paumanhin para sa buong insidente at sinabi niyang may gusto siyang ibahagi. Ayaw siyang kausapin ni James pero pagkatapos ng maraming pamimilit, pumayag siya. Kasunod nito, umupo ang dalawa at nag-usap sa ilang inumin. Ibinunyag ni Gabi na ilang taon na ang nakalipas. Siya at ang kanyang asawa ay pumunta sa bansang ito sa unang pagkakataon. Si Alban ay kinontrata na magtayo ng isang infinity pool sa isang hotel. Gayunpaman isang araw, naganap ang isang kakaibang aksidente na kumitil sa buhay ng 2 manggagawa. Kaagad inaresto si Alban sa paratang ng kapabayaan at ito ay nang malaman nila ang clone scheme. Sinabi ni Gabi na bagamat kakaibang batas ito, maaari itong maging regalo para sa mayayamang tulad nila. Ibinunyag din niya na maraming turista ang pumupunta sa Litolca para lang makita ang kanilang mga clone. Sa susunod na eksena, dinala ni Gabi si James sa kanyang bilya, kung saan maraming kanluraning tulad nila ang nagsasaya. Lumalabas na nakabuo sila ng isang lihim na komunidad, kung saan nasisiyahan ang mga miyembro na pumatay ng mga lokal mga tao. Pagkatapos ay binabayaran nila ang gobyerno ng malaking pera kapalit ng pagbitay sa kanilang clone. Mukhang mahalagang bahagi ng komunidad na ito si Alban dahil siya ang unang nakatuklas ng clone scheme. Sa ngayon, nakikita siyang nakaupo kasama ang kanyang may bahay, ngunit mukhang walang pakialam si Gabi. Ito ay dahil siya rin ay may kalayaang makipag-usap sa ibang mga lalaki, tulad ni James. Habang nakikipag-usap ang grupo, ang isa sa kanila ay nagmumungkahi na itaas nila ang pusta ngayong gabi. Pagkatapos, nagpasya silang pumasok sa bahay ng may-ari ng resort, at brutal na patayin siya. Nang marinig ang lahat ng ito, medyo nanginginig si James dahil itinuturing niyang hindi etikal ang lahat. Gayunpaman, kalaunan ay nakumbinsi siya ng grupo sa pagsasabing magkakaroon lang sila ng katuwaan. Pagsapit ng 2:00, nakarating sila sa mansyon at nag-doorbell. Sinagot ito ng kasambahay, ngunit agad siyang napasuko. Ang grupo ay nagmamadaling pumunta sa pangunahing palapag at nagdudulot ng kabuluhan. Ang kawawang may-ari ay nasa gitna ng isang romantikong sesyon kasama ang kanyang kasintahan, ngunit ngayon ay pareho silang nakatali.
Pagkatapos magsaya sa kanila, inabutan ni Gabby ng baril si James at hiniling sa kanya na barilin ang may-ari. Gayunpaman, tumanggi siyang gawin yon. Sa sandaling yon, nagpakita ang security guard at pinaputukan ang grupo. Binaril sa binti si Alban, ngunit bago pa magdulot ng mas maraming pinsala ang gwardiya, pinatay siya ni Gabby. Sa panahon ng kaguluhan, pinapatay din ang may-ari, kanyang kasintahan, at ang kasambahay. Pagkatapos nito, ibinalik ng grupo si Alban sa resort. Isang Indian dance show ang ipinapakita, kaya karamihan sa mga bisita ay nasa labas. Gayunpaman, napansin ni M ang patayan at nabigla. Kahit anong pagsisikap ni James na aliwin siya, nabigo siya. Kinaumagahan, nahuli ang buong grupo at dinala sa istasyon ng pulisya. Hindi nagtagal, nilapitan sila ni Detective Thresh at sinabing lumampas na sila sa limitasyon sa pagkakataong ito. Bilang resulta, sila ay paparusahan. Ang eksena ay pumunta sa execution room kung saan nakapila at brutal na pinatay ang buong grupo. Ngunit pagkatapos, ang kamera ay nagpan sa madla at nalaman namin na ang orihinal na grupo ay buhay pa. Lumalabas na muli nilang binayaran ang gobyerno kapalit ng kanilang kalayaan. Mamaya, umuwi si James para makita ang kanyang asawa na handang umalis. Mukhang natatakot siya at ayaw nang manatili pa rito. Nakapagtataka, hindi man lang siya sinubukang pigilan ni James at sinabing, "Silitol ka, ang tahanan ko ngayon." Pagkaalis niya, nakilala niya si Gabby sa beach. Nag-chat ang dalawa saglit bago siya dinala sa kanyang silid. Doon, binibigyan niya siya ng lokal na narcotic na iniinom niya. Dahil dito, siya ay lubos na nasasabik at ang dalawa ay nauwi sa madamdaming koetus. Habang lumilipas ang mga araw, mas nagiging integrated si James sa grupo at mukhang nag-i-enjoy siya sa buhay. Siya ay mataas din sa karamihan ng mga oras dahil nagkaroon siya ng pagkagumon sa narcotic. Isang araw, sa isang group meeting, isa sa mga miyembro ang nagmungkahi na kidnapin nila ang detective na si Thresh at alisin siya. Ang iba pa sa kanila ay sumasang-ayon dito nang walang pag-aalinlangan, kasama na si James. Sa susunod na eksena, pumunta ang grupo sa himpilan ng pulisya at puwersahang kinidnap ang detective. Pagkatapos ay dinala nila siya sa kanilang villa at sinimulang tratuhin siya. Uminom muli si James ng narcotic at nabaliw. Binugbog niya ang kawawang detective at inihi pa nga siya. Sumunod din ang iba pang miyembro at nagsimulang umihi. Hindi nagtagal, tinanggal ni Gabby ang maskara ng detective at nagulat si James nang matuklasan na ang lalaki ay walang iba kundi ang kanyang clone. Nakaramdam siya ng kahihiyan at inis, mabilis siyang umatras sa kanyang silid. Napagtanto na ngayon ni James na ang grupo ay masyadong mapanganib para makasama. Kaya, kinuha niya ang kanyang pasaporte na itinago niya sa ilalim ng lababo at nagpa siyang umalis ng bansa. Mamaya, tahimik siyang sumakay ng bus at nagpunta sa airport. Sa kasamaang palad, nalaman ito ng masamang grupo at sinundan siya. Hinarang nila ang bus sa kalagitnaan at tinutukan ni Gabby ng baril si James na pinilit itong lumabas. Pagkatapos ay pinalakad niya ito hanggang sa resort, habang sinusundan niya ito sa kanyang sasakyan. Sa isang angkop na sandali, sinubukan ni James na tumakas, ngunit binaril ni Gabby at nasugatan ang kanyang binti. Gayunpaman, nakipagsapalaran siya sa malalim na kagubatan, hanggang sa mawalan siya ng malay dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Sa puntong ito, tila nawawala ang lahat ng pag-asa at mukhang mamamatay na si James. Pero sa kabutihang palad, nakita siya ng dalawang Good Samaritan at dinala siya sa kanilang bahay. Noong gabing iyon, nakaranas si James ng mga nakakatakot na bangungot na kinabibilangan ng mga pagpatay na ginawa niya. Nakita rin niya ang anak ng magsasaka na papalapit sa kanya. Sa sandaling iyon, nagising siya sa tunog ng ilang mga busina. Nang dahan-dahan siyang lumabas ng bahay, nakita niyang naghihintay sa kanya ang buong grupo. Pagkatapos, humakbang si Gabby at sinabing gusto niyang maglaro. Kung mananalo si James, siya ay ganap na isasama sa kanilang grupo. Simple lang ang mga patakaran, kailangan niyang pumatay ng aso. Pagkatapos ay inilabas niya ang aso, na lumabas na walang iba kundi ang clone ni James, na nakatali sa isang tali. Lumilitaw na agresibo ang clone dahil labis itong nilagyan ng droga. Sa takot, tumanggi si James na maging bahagi nito, sinabing gusto na niyang umuwi. Ngunit kapag inatake siya ng clone, wala siyang pagpipilian kundi ang lumaban.
Sa kabila ng kanyang mga pinsala, natapos niyang bugbugin ang kanyang clone, hanggang sa mamatay sa nakakatakot na paraan. Sa resulta ng laban, naiwan si James na duguan at na trauma. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Gabi at gumawa ng kakaiba. Pinahiran niya ang dugo nito sa kanyang dibdib at nagpatuloy sa pagpapasuso sa kanya. Sa huling eksena, iniimpake ng grupo ang kanilang mga gamit at tumungo sa airport dahil sa wakas ay natapos na ang kanilang bakasyon. Nag-uusap ang lahat, ngunit mukhang tahimik si James. Nabigla pa rin siya sa naranasan niya dito sa Litolka. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa airport at lahat ay sumakay sa kani-kanilang flight. Gayunpaman, nakatayo lang si James sa waiting room. Pagkaraan ng ilang sandali, sumakay siya ng taxi at bumalik sa resort. Marahil ay sobrang nagigilty siya na ayaw niyang harapin ang kanyang pamilya, o nagsimula siyang magustuhan ang bansa, at ayaw niyang umalis. Nagtatapos ang pelikula habang nagpapahinga si James sa tabi ng beach habang bumubuhos ang ulan. Hindi pa rin siya sigurado kung saan patungo ang kanyang buhay,